Wakas na ng panahon ng petrodolyar. Sa ngayon, nag-aalarma na sa Estados Unidos dahil ang bigmaan ni Donald Trump laban sa Iran ay maaari magdulot ng matagalang sakuna sa kanilang ekonomiya. Ibig sabihin, maaaring mawala ang dolyar sa posisyon nito bilang pandaigdigang pera. Ang totoo niyan, ang mismong terminong petrodolyar ay umusbong sa gitnang silangan noong dekada 1970 at 70 nang magkasundo ang Estados Unidos at mga monarkiya sa Golpong Persiko na ang kanilang langis ay ipagbibili lamang gamit ang dolyar ng Amerika. Ipinapahiwatig ng terminong ito na ang langis ay kinakalakal sa pandaigdigang merkado gamit ang dolyar. Bilyon-bilyong dolyar ang ginagastos araw-araw sa buong mundo. Pero maaring magbago ang sitwasyon dahil sa digmaan laban sa Iran at humina ang dolyar ng Amerika. Kaya't alamin natin ito para hindi tayo matulad sa mga Ruso na nagsasalita ng ganoon kahit hindi nila alam ang ibig sabihin ng kanilang salita tungkol sa posibleng pagbagsak ng dolyar ng Amerika. Pero tiyak na may dapat tayong pag-usapan. Ako si Alexi Pechi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko ang inyong suporta para sa YouTube channel na ito. Magagawa ninyo ito sa pamamagitan ng donasyon, pagiging sponsor, o bayad na subscription. Makikikita sa description ng video ang mga link, detalye sa pagbayad at lahat ng platform na pwede ninyong gamitin. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong suporta. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa description ang link. Kaya nasa alanganin ang kapalaran ng petrodolyar dahil sa energy shock mula sa digmaan ng Estados Unidos laban sa Iran. Pero bago ang lahat, tukuyin muna natin kung paano at kailan nabuo ang konsepto ng petrodollar at bakit ito naging mahalaga. Ang petrodollar ay hindi lang ekonomikong termino, kundi pundasyon ng pinansyal na dominasyon ng Amerika sa mundo nitong huling 50 taon. Kung sa madaling salita, ito ay isang sistema kung saan ang langis sa pandaigdigang merkado ay ibinibenta lamang gamit ang dolyar ng Amerika at ang sobrang kita mula rito ay bumabalik din sa ekonomiya ng Amerika. Ang sistemang ito ay nabuo noong dekada 1970. Bago ang 1970 umiral ang tinatawag na Bretton Woods na sistema. Ibig sabihin, ang dolyar ng Amerika ay nakaangkla sa ginto at lahat ng iba pang pera ay nakaangkla naman sa dolyar ng Amerika. Ibig sabihin, nakabase ang dolyar ng Amerika sa reserbang ginto. Dahil sa malaking gastos sa digmaan sa Vietnam at mga panloob na programa, mas dumami ang perang dolyar kaysa aktual na gintong nakaimbak. Lumabas na ang ilang dolyar ng Amerika ay hindi sinuportahan ng ginto. At noong 1971 ni presidente ng Amerika na si Richard Nixon ay gumawa ng isang nakakagulat na hakbang at tinanggal ang pagkakabit ng dolyar ng Amerika sa ginto. Doon naging fiat ang dolyar, ibig sabihin hindi na ito nakatali. Pagkalipas ng 2 taon, nyanig ng digmaang Yom Kippur ang gitnang silangan sa pagitan ng Israel at mga bansang Arabo. Bilang tugon sa suporta ng Estados Unidos sa Israel, nagpatupad ng embargo sa langis ang mga bansa ng OPEC cartel. Dahil dito, tumaas ng husto ang presyo ng langis at naging delikado ito para sa ekonomiya ng Amerika. Kailangang iligtas ng Washington ang dolyar at tiyakin ang matatag na supply ng enerhiya. Kaya noong 1974 ang kalihim ng Estado ng Amerika na si Henry Kissinger at ang kalihim ng panangalapi na si William Simon ay pumunta sa Saudi Arabia. Doon inilatag ng Amerika ang napakakapakipakinabang na pundasyon. Ang Saudi Arabia bilang leader ng kartel na OPEC ay nangakong ibebenta lamang ang kanilang langis kapalit ng dolyar ng Amerika. At ang Amerika naman ay nagbibigay ng buong proteksyon militar, supply ng makabagong armas at pagpapanatili ng naghaharing dinastiya. Ibig sabihin, sa madaling salita, proteksyon para sa mismong dinastiyang yon. Pagkalipas lang ng 1 taon o noong 1975 sinundan na ng iba pang mga bansa ng OPEC ang Saudi Arabia. Ano nangyari sa huli? Lumikha ang sistemang ito ng malaking artipisyal na demand para dolyar ng Amerika sa buong mundo. Pagkatapos ng 1974 kahit anong bansa, Alemanya, Hapon, China, hindi mahalaga, basta kahit anong bansa sa mundo. Para makabili ng langis, kailangan munang bumili ng dolyar ng Amerika na gagamitin sa pagbili ng langis. Dahil lahat ng bansa, kung ibang pera ang gagamitin mo, hindi ka nila bebentahan ng langis.
Dahil dito, nagawa ng Estados Unidos na mag-imprenta ng malaking halaga ng pera nang walang panganib ng hyperinflation. Bakit? Siyempre, dahil sinisipsip ito ng buong pandaigdigang merkado. Hanggang ngayon, ang merkado ng langis ay patuloy na lumilika ng pandaigdigang demand para sa dolyar ng Amerika. Dahil dito, nangibabaw ang posisyon ng dolyar. Pero ngayon, may ilang panganib na umiiral. Sa kasalukuyan, nagbebenta ang Iran ng langis sa mga presyong hindi nakabase sa dolyar ng Amerika kundi sa pera ng China, ang yuan. Kung alisin ang mga parusa, maaari itong magbenta ng mas maraming langis na hindi nakapresyo sa dolyar. Sa unang pagkakataon sa 50 taon nagkaroon ng sitwasyon na makakabili ka ng langis nang hindi kailangan ng dolyar ng Amerika. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang nangyayari. Bukod dito, sinusubukan din ng Iran na magpatupad ng bayad sa pagdaan sa kipot ng Hormuz. May mga usap-usapan na ang bayad sa pagdaan ng mga tanker at barko ay sisingilin na gamit ang yuan o cryptocurrency. At ang pagpapatupad ng bayad sa pagdaan na hindi dolyar ang ginagamit ay magiging banta sa sistemang petrodollar. Kung magbabayad ka ng bayad sa pagdaan ng barko gamit ang cryptocurrency, mas mabuting ibenta na rin ang bahagi ng langis sa cryptocurrency para hindi na kailangan pang magpalit ng pera. At lahat ng ito ay bunga ng digmaan na pinasimulan ni Donald Trump. Matagal nang nagbabala ang mga ekonomista, pero hanggang ngayon, nangingibabaw pa rin ang dolyar sa merkado ng langis at ekonomiya. Hindi ko sinasabing agad magbabago ang lahat, inilalarawan ko lang ang posibleng mangyari. Maaring iba naman ang gawin ng Iran. At posible rin na ngayon ay sinusubukan ng Iran na magpataw ng bayad sa pagdaan ng mga tanker sa kipot ng Hormuz para lang kumita ng mas maraming dolyar. Totoong pisikal na dolyar talaga. Dahil kung hindi, wala silang access sa perang yon. Pero kahit ano paman, ito ay isang puntong nagmamarka ng malaking pagbabago para sa Pax Dollar o para sa tinatawag na petrodollar. May malaking kahalagahan ang nangyayari ngayon at posibleng magdulot ito ng malaking pagbabago sa pandaigdigang ekonomiya. At ano naman ang ginagawa ni Donald Trump sa mga oras na ito? Kinakabahan si Trump. Nagbabala ng matindi ang panggulo ng Estados Unidos kay Tehran. Dahil sa ulat na Iran ay nagsimulang maningil ng bayad sa mga tanker na dumadaan sa kipot ng Hormuz, sinabi ni Trump, quote, "May ulat na naniningil ang Iran ng bayad sa mga tanker sa kipot ng Hormuz. Mas mabuti sana kung hindi nila ito ginawa. At kung totoo man ito, mas mabuti para sa kanila na itigil na nila ito ngayon din." Kaya kapag narinig ninyo kay Donald Trump o sa kanyang mga taga-suporta na hindi interesado ang Amerika na panatiling bukas ang kipot ng Hormuz, wala naman daw silang mawawala kung isasara ito at dapat ang mga Europeo ang magpadala ng lahat ng barkong pandigma dahil sila ang may kailangan na buksan muli ang kipot ng Hormuz. Pwede umalis si Trump at wag na gawin ng kahit ano kasi para sa Amerika, hindi mahalaga ang pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Tandaan ninyo ito kapag naririnig ninyo ang mga ito. Ito ay garapalang kasinungalingan. Inaasahan nilang hindi ninyo alam kung paano talaga nabuo ang sistemang ito ng petrodolyar. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Isulat ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng pinansyal na tulong. Sa kahit anong donasyon, bayad na subscription o sponsorship sa YouTube. Makikita sa video description ang mga link at detalye sa pagbabayad. Nakasulat din doon, suportahan ang channel ni Alexei Peachy. Piliin ang format na gusto ninyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.